pagsilip natin sa likod ng mga balita na nawagan ang Pangulong Aquino sa publiko na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente. Ito ay kasunod ng pagtaas ng demand ngayong tag-init. Samantala, plano naman ng Department of Energy na palakasin ang pagpapatayo ng planta sa bansa at isulong ang renewable energy. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Tatlong estratehiya ay patutupad ang pamahalaan para tugunan ang kasapatan ng supply at mababang halaga ng kuryente sa bansa. Sinabi ito ni Pangulong Aquino kasunod na rin ang umanidagdag singil sa generation charge ng Meralco. Kabilang sa estratehiya ay ang pag-aaral ng gobyerno ng dagdag pakukunan ng enerhiya katulad ng solar at pagrebisa sa mahalagang batas para pataas ang sa industriya. But again, it's a multi-pronged strategy. Umpisa ka muna sa generating, dagdagan. Second, siguro baka spread out mo kung paano nakukuha yung electricity, and solar is one of them. Yung third is a review of all the pertinent laws and how to encourage competition so that there will be a drive for greater efficiencies which will redound to more reasonable prices. Now, gusto ko sana report sa inyo na successful tayo in all these fronts. Kasama rin anya sa pag-aaral ang pagkakaroon ng parameters sa trading range sa spot market. Pero ang importante nga, one, increase the generating plants. Number two, yung idea ng competition, kailangan mapalakas natin yan. A lot of the generating companies, before they start their operations, actually lock in their sales for the next 25 years. So, probably there will be changes to IPIRA, also to facilitate more competition. Meron pinag-aaralan ngayon na baka dapat yung trading range doon sa spot market ay magkaroon ng parameters, so para may limits na hindi masyadong open market. But that is being studied. Baka naman may na issue sa legality nun. So that has to be checked. May epekto ang supply sa bahagi ng Mindanao tuwing tag-init dahil mula ito sa hydroelectric power plant, habang may ecological concerns rin ang iba pa. The other program there was, if you remember, sa Mindanao in particular, yung magbe-bridge ang gobyerno through NEA, finance natin yung pagbili ng mga cooperatives sa sarili ng generators. Now, anong resulta siguro dapat ang susunod na tanong doon? Ang problema, karamihan ng inalok, naisipan nila na mag-invest dito. Ngayon taon na lang to. Last year pa natin sinasabi. Nung tagulan, parang they didn't feel the need. Ngayon na tag-inid, parang may mga nagreklamo na ang bagal ng proseso. Pero sa totoo lang, nung last report, nakakatismaya, nag-uumpisa pala sila ng bidding. At yung buong process kasi, 4 na buwan. So kung de-delay mo yung kailan kayo magbibid o kailan nyo didesisyonan na kukunin ito may equipment na ito, siyempre matatagal rin yung installation, dagdagin pa sakit sa taong bayan. Sana nag-isip na lang silang tigilan na yung cycle na tag-init, kulang yung hydro, lalakas yung power shortage lalo sa Mindanao. Meron naman paraan At temporary nga to hanggang ma-online by 2015, by next year, yung several of the plants that we're looking at. Kasunod ito, muling nanawagan ng Pangulo sa publiko na magtipid sa konsumo sa kuryente para maiwasan ang kakulangan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.